Noong gabi ng ika-21 ng Agosto taong 1986, tahimik ang paligid ng Lake Nyes, isang lawa sa kabundukan ng Cameroon, tila payapa at walang bakas ng panganib. Pero sa ilalim ng kalmadong tubig ng lawa, isang nakatagong halimaw ang dahan-daang kumikilos, isang puwersa ng kalikasan na ilang siglo nang nagtatago, naghihintay lamang ng tamang sandali para kumawala. Biglang may narinig na rumaragasang ingay, parang isang napakalaking halimaw na humihinga ng malalim. Sa isang iglap, nagbuga ang lawa ng napakalaking dami ng carbon dioxide, isang walang kulay, walang amoy na gas na pumalibot sa mga karatig baryo. Ang hangin ay naging isang kamatayan. Hamupo ang mga sigaw, huminto ang mga yapak, at bumagsak ang lahat ng buhay na nilalang sa paligid. Mahigit 1,700 tao ang agad na natulog ng walang gisangan. Maging ang mga hayop, mga baka, at ibon, ay sabay-sabay na nawalan ng buhay. Isang madilim na kalungkutan ang bumalot sa buong lugar. Ngunit ano nga ba ang dahilan ng trahedya? Sa loob ng maraming taon, ang ilalim ng Lake Nyes ay nagsilbing bomba na hindi nakikita. Ang carbon dioxide mula sa mga volcanic na aktibidad sa ilalim ng lupa ay unti-unting napunta sa lawa. Dahil sa sobrang lalim at lamig ng tubig, naipon ang gas sa ilalim, tulad ng isang bote ng soft drinks na nanginginig at naghihintay lamang ng pagbukas. Isang maliit na pagyanig, posibleng sanhi ng lindol o pagbagsak ng bato, ang naging mitya ng trahedya. Nang biglang kumawala ang lahat ng gas, para itong isang halimaw na bumuga ng nakamamatay na hininga. Kapag iniisip natin ang Lake Nyes, hindi may iwasang ihambing ito sa ating sariling Taal Lake sa Pilipinas. Ang Taal ay kilalang aktibo dahil sa bulkan sa gitna nito, isang bulkan na tila tulog pero handang magising anumang oras. Noong Enero taong 2020, nagising nga ang Taal, nagpapakita ng bangis sa pamamagitan ng mga abo at usok na nagkalat sa buong Luzon. Pero kakaiba ang panganib ng Taal. Bagaman ito'y isang aktibong bulkan, ang pagsabog nito ay sinasabayan ng mga warning sign, usok, pagyanig, at abo na nagbibigay ng babala. Ibang-iba sa tahimik na panlilinlang ng Lake Nyes, kung saan walang usok o apoy, kundi hangin mismo ang pumatay. Parehong mahiwaga at mapanganib ang mga lawa ng Nyes at Taal. Ang Lake Nyes, isang lawa na tahimik ngunit puno ng nakamamatay na gas, at ang Taal Lake, isang lawa na may bulkan sa gitna na nagpaparamdam ng init at apoy. Ang kalikasan, sa kahit anong anyo, ay palaging handang magbigay ng sorpresa, mabuti man o masama, na nagpapaalala sa atin na tayo ay maliit lamang sa harap ng kanyang puwersa.